Ayan. Ano yung naging trabaho mo bago ka nag-abroad? Papunta na? As export assistant, nag-process ako ng mga document para sa transportation ng export marine products going US, Japan, Korea, Canada. Yun. So basically, ano siya diba? More on Office work. So ano yung naisip mo? Bakit ka mag-abroad? Since mayroon ka namang magandang trabaho dito, tapos you came from a well-off family naman, wala ka namang sinusuporta na nag-aaral, sinusuporta ang pamilya. Bakit mo naisip na mag-abroad? Main reason is siguro dahil ang mama ko ex yung mag-abroad. Okay. Kaya lang, hindi siya naka-abroad dahil ka-family. Okay. So, feel mo yung Yeah, ng mama mo. And next to that, lahat ng kapitbahay namin ay merong nasa abroad. Okay. So, parang naano ka? Parang na-challenge ako na, wow, kaya din na pumunta ng abroad ako din. So, gusto mo rin? Okay. Third is dahil meron akong relative and friends na nandun na. So, nung una kang umalis, ilang taon ka nun? 23. So, tulad ng pinag-usapan natin kanina, di ba, hindi naman legal. So, uso pa kasi before nung una kang umalis yung baklas. Bakit doon sa klase ng pag-advance? Dahil merong taong lumapit sa amin na within a week pwede kang umalis, nasa room ka na. Kaya lang, kailangan mo ng pera na para magbayad nga para papunta doon. Kaya lang, hindi pangalan ko ang gagamitin. Naniwala kami na kaya niyang gawin, kaya niyang supportahan ako pagdating doon. Pero wala, hindi natuloy. So, ganun ka ka-eager na makapunta rin naman. So, kahit na... Hindi na nga ako nag-resign eh. Okay. Parang, sige, go. Pupunta na Italy, may chance na. Tapos biglang, hindi pala tuloy. Okay. So, nung una kang umalis, ilang months bago mo tinry uli or ilang years na No, try uli para 2 to 3 months. Kasi before pa nung yung may lumapit sa akin tao na offer na pumunta agad doon, meron na talaga akong iniintay na isang agency na magpa-practice talaga ng tourist visa ko. Kaya lang, sa sobrang pagmamadali at eagerness na makapunta doon, nung nag-offer yun, sige, go na. Kaya tapos, yung after 3 months, dinay nga ako ulit. After 3 months, nagkaroon ako ng chance ulit na ma-interview sa embassy. Yun, nabigyan naman ako ng visa. So, dito sa second try mo, since na-decline ka, di ba, nung una, hindi ka ba natakot na mag-try ulit? No, parang mas lalo akong lumakas ang loob. Dahil alam kong yung pinapasa ko at pinaprocess kung paano makuha yung tourist visa is legal na. Okay. Kaya parang, kaya ko na to. So, going back dun sa una na try mo umalis, di ba? So, illegal siya. Doon pa lang sa mere fact na alam mo na illegal siya, hindi ka ba natakot dun? Sobrang nervyos. Tsaka yung amount na binayaran mo na pag hindi ka nakaalis mo, bababalik ko pa ba to or hindi. Kaya lang, parang, talagang gusto. So, ginawa mo lahat ng paraan. Oo, dahil ganun talaga. Gusto Gagawin lahat. Okay. So, dito na tayo nung dumating ka sa Italy. Na-fulfill mo na, na second try mo. Pang ilan try mo? 3? Twice. Dalawa. So, nung dumating ka na doon, ano yung pakiramdam? O paano? Mixed emotions. Parang, wow, dream come true. Kaya lang, parang nandun yung emptiness na wala yung family mo. Isa ka na. Parang doon ko naramdaman yung independency na. Parang I have to do it on my own na talaga. Ayun, mahirap. Nakakamiss yung family. Tsaka yung country mo. Parang iba talaga. Kasi from yung surroundings, iba na. Dalawang ka doon. Kaya, yun, mahirap. So, yun sa part na nag-adjust ka sa Italy. Paano mo ginawa yung mga adjustments mo
from dito, syempre dito, may katulong kayo, pero ikaw doon. Paano mo hinarap ang challenge na gano'n? Dahil alam ko sa sarili kong yun ang gusto ko. Kaya parang kahit na may times na regret na bakit ko pa ba pinasok to, bakit pa ito ang ginusto mo. Kaya lang, nandun ka na eh. Parang iisipin mo na lang na yung iniwan mo dito, ang daming gusto din na pumunta doon. Eh ako nandun na, tapos i-give up ko pa ba? Tapos yung mga nadatnang ko doon, galing din sa ganong sitwasyon na nahirapan, pero nakaya naman nila. Kaya yun, iisipin mo na lang yung mga ganong bagay. So, wala ka bang feeling na parang nade-degrade ka? Kasi di ba, nakagraduate ka from a prominent school din. Graduate ka ng UST. Tapos meron kang magandang trabaho dito. Nung dumating ka doon, iisip mo na magbibigyan, parang term is alipin, di ba, ng mga dayuhan. Wala bang naiisip mo from one point na, ano ba to, dapat sa Pilipinas, ganito, maayos yung buhay ko, tapos dito. Talagang dadating ka sa point na gano'n na para bang yung self-esteem mo ay wala na lahat. As in, from pride mo, lahat, lulunukin mo. Talagang wala, parang zero ka. Parang, So, paano mo siya nilabanan? Yung pag gano'n, pag naiisip mo yung gano'n, kasi di ba parang... Tapos, makikita mo yung mga friends mo, ganyan, mababalitaan mo, ganyan. Parang wala, iiyak ka na lang na sana nandun ako. Sana gano'n din ako. Kaya lang, nandun ka na eh. Tapos di ba dito sa pangalawa mong try, parang 1 month tourist visa lang. Paki-explain kung ano yung naging process mo after nung mag-expire yung 1 month tourist visa mo sa uni. After nung expiration, kasi 2 months pa ako bago nakahanap ng trabaho ko. Bali, expire na yung tourist visa ko bago ako napasok sa trabaho. So, wala ka pa pala trabaho after, na-expire na yung ano mo, wala ka pa rin yung ano? Wala pa. Bali, mga 1 month din akong, talagang ginamit ko yung 1 month as tourist. Okay. So, after a month, yun, naghanap na ng trabaho. Meron, since sa mga Italian, hindi naman sila ganun nga ka-strict regarding sa working visa or permit na meron ka. Kasi nga, yun naman yung type ng job mo, ganun lang. Kaya, tinanggap pa rin nila ako. Kaya, naging magbilis yung adjustment para sa akin dahil may trabaho naman. Okay lang. Tapos, iisipin mo na lang, eto, sweldo mo, parang... Okay. Doon sa 1 month din na wala kang trabaho, so ano na yung ginagastos mo? Pocket money mo lang? Pocket money. At saka meron ako tita na nandun. Siya ang nagsusupport sa akin financially. So, doon ka rin sa kanila nakatira? Yung first 4 month ko. So, nung nagkaroon ka na ng employer, so after 2 months, diba? After 2 months, Siya na rin yung employer mo hanggang ngayon? 4.5 years ako sa kanila. Silang nag-adopt sa akin. Okay, so stay in kasi. Oo, stay na ako sa kanila. Bali, 5 members sila. Sa family. Kaya, tapos meron sarili room. Okay, dun sa, yung nga nagkaroon ka na ng trabaho, nakahanap ka ng trabaho, ano yung mga ginagawa mo? Buong bahay ba siya? Oo, maglilinis ka ng banyo. That's the worst part. At yung, meron nga, pagkadating ko doon, yung, nandun sa bed yung uniform, which is required na magsuot. May uniform, parang, no, hindi ko kaya to talaga. Nung umiyak na ako noon, nung first day ko na nakita ko na, I have to wear that uniform while working. Sabi niya, yes, you have to. I don't know. I can't take this job. You have to find someone else to help you. Yun, tapos sabi naman niya, buti na lang British na yung amo ko. Mabait naman siya. Sabi niya, no, kung hindi mo comfortable na isuot yan, sige, huwag mo na lang isuot. Yun. Tapos, ang question mo, naglilinis ng bahay, yung laundry. Basta, you have to tidy up all the house every day. Pati yung mga bata ba? No, yung bata, ihahatid. Pero, tulong kami nung parents niya. Parang sila naghahatid sa morning. Kasi pag morning, syempre, andyan na yung household na gagawin.
So, sila nagkahatid, tapos ako nagsusundo sa afternoon. Tapos after that, papasyal mo sa park, go